Mga ka-sports, ito ang pinakamainit na balita ngayon. Full force na po ang lineup na ipapadala daw ni Coach Tim Cone para sa nalalapit na July FIBA qualifiers at posibleng Asian Games at this coming September. At ang tanong ng marami, sino ang anim na reinforcement o dagdag pwersa na pwedeng isama sa Gilas pool? Bukod dyan, pag-uusapan din natin ang patuloy na pagdomina ni Justin Brownlee sa edad na 38 at ang controversial na eksena kay Coach Yeng Gao at kung mas okay ba na full-time coach lang ang humawak sa Gilas Pilipinas. Kung trip mo po ang ganitong content, paiwan na follow at pa-subscribe na din. Tara po, simulan na natin. Mga ka-sports, full force na daw ang Gilas this coming July qualifiers. Kung titignan natin ang schedule ng Gilas ngayong taon, dalawang major tournaments agad ang nakaabang. Unang-una po dyan ang FIBA qualifier this coming July at pangalawa, ang Asian Games this coming September. Hindi basta ordinaryong laban ang mga ito dahil malaking epekto nito sa FIBA World Ranking ng Pilipinas, Asian Basketball Standing, momentum ng national team at qualification chances para sa future tournaments. Sa madaling salita, bawal magkamali ang Gilas ngayon. So ngayon, bakit importante ang July qualifiers? Sa kasalukuyan, nasa sensitibong pwesto na po ang Gilas sa standing. Kahit pasok na sa susunod na round, mahalaga pa rin ang bawat panalo dahil magdadala ang record sa next phase. Kapag natalo tayo sa July, bababa ang positioning, mas lalaki ang pressure at masihirap ang laban para sa top 7 qualification. Kaya hindi pwedeng chill lang, dapat best lineup agad. So ngayon mga ka-sports, ang tanong ng ating mga fans, sino ang posibleng core players? Based sa huling galaw ng Gilas, inaasahan nandyan ang mga core na sina Scottie Thompson, Chris Newsome, CJ Perez, Dwight Ramos, Calvin Oftana, Jamie Malonzo, Justin Brownlee, Junmar Fajardo, AJ Edu at iba pa. Pero mas exciting ang tanong, sino ang anim na posibleng reinforcement? Unang-una po dyan mga ka-sports si Justin Baltazar. Isa po siyang stretch big na may passing at rebounding, kayang bumantay sa multiple position. Sumunod si Mike Phillips, isang certified energy guy, athletic, rebound machine, perfect sa fast-paced system. Pangatlo si Jordan Heading, isang elite shooter, isa sa pinakakailangan ng Gilas ngayon. Pang-apat si Lakay Renz Abando, defense plus athleticism plus outside shooting. Panglima si Javi Gomez Diliano, isang versatile wing na may international experience. At pang-anim si RJ Avrientos o si Juan JDL. Additional playmaking at scoring, kapag naisama ang karamihan dito, mas lalalim ang bench ng Gilas. So ngayon, kumusta si Kai Sotto? Marami ang nagtatanong kung lalaro ba si Kai this coming July. Sa totoo lang, may possible daw na hindi muna. Dahil nga sa mga rumors tungkol sa overseas opportunities at summer commitments. Kung mangyayari man yon, pwedeng gamitin muna sina Junmar Fajardo, AJ Edu, QMB, Brownlee sa small ball lineups. At kung available si Kai sa next round, nako, mas lalakas lalo ang Gilas. So ngayon, Justin Brownlee hindi daw tumatanda. Sa kabilang banda, muling sasandalan ng Ginebra at Gilas ang 1-in-1 only Justin Brownlee. Sa kanyang edad na 38 this year, nanatili siyang isa sa pinaka-epektibong player sa bansa. Sa kanyang huling laro, nakapagtala lang naman siya ng 21 points, 9 rebounds, 5 assists at 2 blocks. Grabe no, maraming player ang umihina sa ganyang edad. Pero si Brownlee parang prime pa rin. Hindi lang scoring ang ambag niya, leadership, composure, clutch factor, championship mentality. Kaya hanggang ngayon, siya pa rin ang standard. So ngayon, dito naman tayo sa issue kay Coach Yeng Gao. Samantala, naging usap-usapan din na naging tensyon sa laro ng Reign Ocean kontra Magnolia. Ayon kay Coach Yeng, pinoprotektahan lamang niya ang kanyang players sa umiinit na sitwasyon. At bilang veteranong coach, natural lang na ipagtanggol mo ang team mo kapag tingin mo ay naiipit na po sila. Pero syempre, kailangan pa rin ng control sa emosyon dahil mabilis lumaki ang ganyang eksena. So ngayon, dapat na ba tayong kumuha ng full-time na Gilas coach? Maraming fans ang nasasabing mas okay kung walang ibang hawak na PBA team ang coach ng ating national team. Bakit? Kapag full-time coach, tutok sa scouting, mas maraming training camps, mas maayos ang long-term system, mas handa sa international competition. Pero may kabilang side rin. Kapag active coach sa liga, updated sa local talent, gamay ang modern trends, nakita agad sino ang informed players. Kaya depende pa rin sa sistema at suporta ng federation. Kung totoong full force lineup ang ipapadala ni Coach Tim Cone at kung makukuha pa nila ang tamang reinforcement, malaki ang chance ng Gilas na makakuha ng magandang pwesto sa qualifiers at maganda para sa Asian Games. At kung healthy pa si Kai, Edu, Brownlee at core players, mga ka-sports, delikado po tayo sa Asia. Ikaw, sino ang gusto mong isama sa final lineup ng Gilas? I-comment mo sa baba at babasahin ko yan.
Si Baltasar ba, Mike Phillips, Heading, Abando, Kai, like, subscribe, at share para updated ka sa latest Gilas news. So paano? Ingat po kayo. Mga ka-sports, kung hilig ninyong bumili ng mga Gilas jersey, Gilas accessories at mga gamit na pang basketball habang nanonood po kayo sa aking mga videos, kindly check this basket on this lower part ng ating video at magpa-pop up yung ating mga items sa gilid. Mga legit po yung mga items dyan and see to it po na makabili po kayo ahead of time kasi meron po yung mga discounts and mga promos depende po sa seller. And also, kunting suporta din as a content creator po. Salamat!